mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you, o Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan ha, mamaya ng ang Miss Charm Preliminary Competition at saka yung Miss Universe Cebu 2025 ang kanilang coronation night. Sino kaya yung mapapanood natin mamaya? Parang hirap magdesisyon kasi itong dalawang ito parehas magandang panoorin, di ba? Pero baka I'll go for Miss Charm kasi international pageant na ito, di ba? Pero hahapyawan natin ang Miss Universe Cebu 2025, di ba? But anyway mga buweks, hello po sa mga nanonood dyan. Ayan ha, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Anyway mga buweks, ito nga nakakaloka ito. Kasi may kumakalat-kalat na balita na yung 9 queens sa Miss Grand International. So, ito yung after pa lang ng katatapos ng coronation night, no? Siyempre, alam naman natin, siguro mga last month yan. Alam naman natin na sobrang busy ng mga candidates, no? Silang siyam, no? Kasi wala na dyan si So, out na dito si Myanmar. Kasi wala na siya dyan nung time na yon. So, 9 queens na lang sila. So, sinasabi nga, sa 9 queens na yon, merong nag-attitude. Ayan, merong primadonna na diva-divahan na feeling, feeling diva, ganun, no? So, nakikita nyo dyan sa pictures na yan, no? Yung 8 dyan, sa 9 queens na yan, for sure, alam nila yung totoong nangyari. Siyempre, yung pang-siyam dyan, ako yon kasi alam ko kung sino siya. So, but anyway, eto nga, no? Ang nangyari daw kasi noon, merong event na pupuntahan yung 9 queens, no? So, bali yung 8 runner-ups at saka yung title holder, no? Na isang event. Isa sa mga lugar sa Thailand. So, medyo malayo ito. So, merong flight, no? So, anong nangyari? Etong si Queen, parang nagdiva-divahan siya. Nagprimadonna, no? Yun, siguro, ang tagal niya nag-makeup. Ang tagal daw bumangon din itong reynang ito, no? So, nahirapan daw. Nahirapan ang team ng Miss Grand International Organization para pababain itong reyna na ito. Ayun nga, nagpupustura pa daw, sobra daw tagal, at saka natagalan daw ito bumangon, no? So, anong nangyari? Hinintay nila. So, pagdating nila ngayon, pagbaba daw ng hotel, no? Ito daw queen na to, nakatodo postura na. So, ganon. So, ready na talaga sila, no? Papunta sa airport. Kaso, pagdating nila sa airport, ayon, doon napaimburnal ang beauty na tong 9 queens na ito. Nakakaloka, di ba? So, since nga late sila, no? Anong nangyari? Hindi na sila umabot sa flight. So talagang hindi na sila umabot sa boarding, no? So syempre ang ginawa ng road manager nila, kasi merong road manager yan sa sa Miss Grand International. So wala silang choice kundi i-rebook yung flights nila lahat. No? Yung flights nila lahat the same day, rebook ha, grabe ang mahal niyan. The same day ha, para lang makarating doon mismo sa place kung saan gaganapin. Kasi merong mga merong mga yung kanya-kanyang cities, regions, ganyan, di ba, sa Thailand. Yung naglalaban-laban din sila. Parang Miss Universe Philippines, Cebu, Miss Universe Philippines, let's say, ano ba meron? Zambales, halimbawa, no? May mga ganyan-ganyan. So, ngayon, nirebook yung flight nila para lang makarating sila doon. So, kasalanan nitong isang queen na to, kaya hindi sila nakaabot or na-late sila doon sa flight nila. So, ang nangyari pa nito, ang epekto pa nito, imbis na magsisimula ng 8 p.m. yung Miss Grand
hindi ko na babanggitin kung ano yung lugar doon, no, na Achuchuchu. Imbis na magi-start sila ng 8 p.m., nag-start daw ito ng very, very late kasi nga hinintay itong mga queen sa pagdating nila. Parang ganun yung nangyari, no? So, kasalanan ng isa, naging kasalanan na rin ng lahat. Ayan. Kaya itong queen na ito ay talagang nabansagan na prima donna at diva-divahan talaga. Kasi nga, bida-bida ito. Bida ang saya, no? Nakakaloka lang, no? Biruin nyo yun, ha? Siyempre, ito lang yan, ha? Kahit na runner-up ka, or kahit na queen ka pa, or kahit na siguro wala ka pang title or placement, no? Dapat, disiplinado ka, di ba? Lalo na pag nagjo-join ka ng pageant. Kasi parang, sinasabi ko sa inyo, pag nagjo-join sila ng pageants, syempre parang itong, they're applying for a job. Di ba? So, kailangan talaga, nandiyan yung punctuality mo, yung professionalism na tinatawag, di ba? Kasi kung ganyan ang mangyayari, hindi lang ikaw yung maaapektuhan, ganun din yung mga ibang kandidata, di ba? So, lalong-lalo na kung halimbawa, ayan, siyam na lang nga kayo, tapos ganyan pa, no? Buti na lang ito, ha? Buti na lang hindi ito nangyari. Buti na lang hindi ito nangyari during the competition. Kasi kung nangyari ito during the competition, baka itong kandidata na ito ay hindi man lang makaabot ng top 20. Panigurado yan. Kasi syempre, attitude problem yan, di ba? Alam nyo naman sa Miss Grand International, diyan mahigpit si Papa Nawat sa mga attitude na ganyan. Ayaw niya yung mga ganyan-ganyan, di ba? Gusto niya talagang, punctual ka, maaga ka gigising, prepared ka, kailangan lahat handa sa'yo, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magpa-importante dyan kasi nga pag nagpa-importante ka talagang ang mangyayari sa'yo talagang ipapa-imburnal ka ni Papa Nawat, no? Maswerte na lang itong kandidata na ito dahil nga ayan, no? Siyempre, ayan, nasa top 9 na siya, no? Dapat nga top 10, no? So, labas dito si Myanmar, si Tae Sung, di ba? Kasi siyempre, wala na siya dyan. So, dyan sa pictures na yan, sa siyam na kandidata na yan, 8 sa kanila ang nakakaalam kung sino. Isama nyo na rin ako, pero hindi naman ako kandidata. Alam ko kung sino siya. Ito talagang kandidata na ito, alam nyo, talagang marami ng issue dito sa kandidata na ito. And I'm pretty sure aware naman kayo kung sino siya. Ayoko na lang manggaling sa aking bunganga, no? Pero dahil nga sa daming issue na itong kandidata na ito, no, I'm pretty sure may idea na kayo. Marami itong ginawa kahit during the competition, marami itong ginawa, oo. Marami talaga, hindi lang yan. Marami itong, kung tutuusin parang masasabi nating nakabangga. Nakabangga talaga, no? So ayun, no, dapat sana, hindi kasi sabi nung mga iba, no, kasi nga bata pa, kesyo ganyan, no? Pero alam niyo sa totoo lang, hindi dahilan yung pagiging bata or yung murang edad para lang hindi ka maging professional, 'Di ba? Hindi dahilan 'yan, Kasi ang dami nga diyan, mas bata pa sa kandidatang to, no? Or let's say ilang taon na ba? Let's say sige sabihin natin ganitong edad, ganyan, no? Marami diyan mas bata pa. Pero disiplinado. Kahit nga yung ultimong maliit na paslit na bata, di ba? Ang daling disiplinahin, So, tingin ko dahil yan sa sa mga tao sa paligid niya or yung nagpalaki sa kanya, ganyan, no? Kasi naniniwala ako kung ano yung pagkatao ng isang kandidata, ganyan yan sa realidad. Di ba? Ganyan yan sa realidad. Di ba? Kung ganyan ang pag-uugali. Kasi, kung itong kandidata na ito, may magandang pag-uugali at nagabayan ng magulang ng tama, no, at na disiplina, hindi yan ganyan, di ba? Hindi yan iingay ng merong attitude na ganito, merong ganitong attitude. Kahit naman sa ang mga pageants, may mga attitude naman talaga yung mga ibang kandidata. Kaya nga lang, syempre, no, pag ang pinag-uusapan kasi is professionalism at saka yung punctuality, ibang usapan yan, di ba? Kasi itong Miss Grand International Organization, business ito,
So ngayon, if you are working sa isang business, no, halimbawa may corona ka, ganyan-ganyan, tapos nag-work ka na dyan, no, na-hired ka eh. It's either meron kang placement or ikaw yung, ano ba yun, may lumipad sa mata ko. It's either meron kang placement or ikaw yung title holder, halimbawa, no. That means to say, you are definitely working sa organization na yan. So, ine-expect nila na dapat professional ka. 'Di ba? So, ngayon kung ganyan ang galawan ng natong kandidatang ito, baka mamaya ma-dethrone siya, no? Yung kandidatang ito, 'di ba? So, ma-dethrone, hindi ko naman sinasabing yung reigning queen. Hindi ko rin naman sinasabi kung specific na kung sino, 'di ba? Siyempre, pwede rin naman ma-dethrone kahit na placement, 'di ba? So, ganyan, kung ganyan ang ugali nito, buti na lang, no? Napagbigyan pa siya ng organization sa ginawa niyang ganyan. Kasi sa totoo lang, napahamak eh. Napahamak yung mga ibang kandidata, yung 8 kandidata, and of course, yung organization, di ba? Siyempre, ine-expect sila doon sa city na yon or sa town na yon na darating sila on time. Kasi siyempre, may mga bumili din ng tickets para manood dun sa pageant na yun, no, na Miss Grand ganito. Tapos ngayon, inaantok na daw yung mga manonood doon kahit yung mga kandidata. Naglapot na daw ang kanilang mga naglapot na ang kanilang mga makeup sa kahihintay dito sa mga kandidatang ito na manggagaling sa Bangkok. Kahihintay nila, tumirik na yata ang mga mata nitong mga ito, no, nakakaloka. Alam niyo, sa totoo lang, dapat yung mga ganitong attitude na kandidata, kahit na sa anong pageant, dapat ito yung pinapa-imburnal, no? Sa totoo lang, no? It's either Philippines yan or kahit sabihin pa natin kababayan natin or kahit na sino pang bansa. Pag ganyan ang attitude, no? Kahit na sino pang powerhouse, dapat yan tinatanggalan na ng corona, no? Lalo na pag sumusobra na. Kasi hindi lang naman yan yung first na nangyari. Kung pipigain nyo lang yung utak ko, sobrang dami na nitong nagawa nitong kandidatang ito. Nako, siguro baka mamaya talagang sumabog na ang social media, no? Pag lumabas pa yung pagiging atichona nito. Atichona, ayan, no? Pagiging primadonna, pagiging diva-diva, no? Bida-bida ito Sobrang bida-bida talaga ito. Minsan nga, pag naiisip ko yung mga pinagagagawa nito, no? Yung mga off-cam, minsan naiinis din ako Minsan gusto ko ring ibugay. Kaya lang, syempre, alam nyo na, no? Syempre, may connection tayo Pangit din naman kung ano. Pero ito talagang kandidata na ito, dapat bigyan na ito ng lesson Dapat bigyan na ito ng memo Dapat bigyan na ito ng aral. Kasi hindi magandang impluensya yan, no? Lalo na sa mga lalo na sa mga ibang queens na biruin mo, talagang gigising sila na maaga. Kahit na konti lang yung tulog nila, di ba? Konti lang yung tulog nila. Tapos, puyat itong mga ito, pero nag-e-effort sila para lang makapag-ready at makarating doon sa event nila ng on time, di ba? Kung may kandidatang, or let's say may isang kandidata sa grupo nila, itong mga queens na ito, ganyan, primadonna, nako, kawawa yung mga ibang kandidata, napaka-fair, napaka-unfair, hindi napaka-fair, napaka-unfair, di ba? Napaka-unfair sa mga ibang kandidata. Syempre, biruin mo, sila gising na, tapos eto kagigising lang, di ba? Yung mga ganyan-ganyan, tapos siya pa talaga yung hihintay na, alam mo yun. Kasi daw marami daw marami daw gustong gawin na kesyo ganito, ganyan-ganyan, no? Parang mga parang hindi daw ito kontento kung ano yung naayos sa kanya, gusto niya daw yung okay lang naman yung mga ganyan-ganyan. Syempre, ikaw, sarili mo yan. Alam mo kung ano yung nababagay sa'yo, alam mo kung saan ka maganda, di ba? Alam mo yan, kung ano yung mga dapat mong isuot. Pero dapat, gumising ka na maaga para kung ano man yung gusto mong baguhin, kung ano man yung gusto mong gawin, magawa mo. Di ba kaya nga sinasabi nila na daig pa ng taong masikap, ano ba yun? Daig pa ng taong maagap ang taong masipag. Tama ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, no? Tama ba yun? Daig pa ng taong maagap ang taong masipag. Yung maagap, di ba, yung maaga gumising? Kasi nga, yung maagang gumising, yun yung maraming nagagawa. Yung taong masipag,
pwede naman niya maging masipag. So anytime na gumising siya, pwede siya maging masipag. Tama nga naman, di ba? So kung gigising ka talaga at mag-e-effort ka, marami ka pang magagawa, no? Or lalo na kung may mga changes ka na gustong gawin, magagawa mo. Kung late ka na gumising, tapos magagaganyan ka pa, nag-a-attitude pa daw itong kandidatang ito. Siya na nga yung late, siya pa yung may lakas ng loob na mag-a-attitude. Grabe naman, di ba? Hindi na nahiya, kundi nga dahil sa kanya na late sila doon sa flight nila. Napakamahal mag-rebook ng flight. Di ba ganyan yung nangyari sa akin sa Cambodia? Di ba pagdating ko doon, kinabukasan, imbis na mag-rebook ako ng flight, nag-rebook nga ako ng flight, no? Napakamahal nun, mga buweks. Sobrang mahal talaga, Diyos ko Lord. Biruin mo, ilan sila doon? Siyam sila. Plus yung team pa. Plus yung road manager pa. Plus si Papa Nawat pa. Plus si Mama Teresa pa. Diba pati yung mga cameraman at media pa, Diyos ko Lord. Nakakaloka itong ginawa nitong kandidatang ito. Dapat ito tanggalan ng corona. Diba? Diba? Kung panira sa organization, dapat talaga tinatanggalan na ng corona ito, diba? Charot. But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!